This woman is unbelievable. Iyon ang laman ng isip na Red habang nalalaki ang mga mata ng babae sa kanyang company ID. Kapag kuwan ay tumingin ito sa mukha niya at lumunok ng laway. Tapos, inilapit nito ang mukha sa mukha niya at sinipat-sipat siya. Baka ratokado ka at impostor. Baka hindi ka ang tunay na mukha ng may-ari. Kasi ang may-ari, hindi maninilip sa isang hamak na janitress. She said and scrutinized his face. Nanunulis ang labi na naiiwas niya ang mukha rito. Hindi niya alam kung siya ba ay maiinsulto o matutuwa. Hindi kayang paniwalaan ng Kayla Enriquez na ito na ang mukha niya ay original na mukha ng isang CEO. Kung sa bagay, ang mundo ngayon ay puno ng ratokada kaya hindi niya ito masisisi kung inaakala nitong may gumaya ng mukha niya. May dapat pala na piliin ang mga mata niya ng babaeng sisilipan. Ang boss pala ay bawal manilip sa isang janitress. Baka paniwalaan mo ko. Kung ngayon na ngayon din, ay sisantahin kita. He said when he looked at her face again. Nanlaki ang mga mata nito at agad na napaatras. Mukhang naniniwala na itong siya sa Red Fuentes. Why are you so early, Miss Enriquez? He asked and glanced at his wristwatch. Ikaw lang mag-isang empleyado dito ng ganitong oras. Alanganin ito kung sasagot sa kanya o hindi. Para bang tinatan siya pa rin ito kung siya ba talaga ang may-ari ng kumpanya o hindi. Napadaan lang naman siya. He used the normal lift rather than his personal elevator. Alam niya kasing wala pa namang mga tao kaya ayos lang na sa lobby siya bumaba. But he was caught by an open door. Sumilip siya kasi bukas sa mga ilaw sa bukod tanging kwarto na iyon sa lobby. Inisip niyang bukas ang aircon kaya siya tumingin. Kung wala naman tao. Kahit solar ang gamit nila sa buong building, hindi pa rin maganda na sinasayang ng mga empleyado ang naiipon ng kuryente. He will never ever tolerate it as a boss. Nakatulog na siya sa opisina niya sa pag-overtime kaya pauwi pa lang siya. Tapos, babalik mamayang 8:00 pero nang sumilip siya sa kwarto ng mga babaeng tagapaglinis, ay halos hubad na babae ang nakita niya. John, it's just normal for him to see a woman wearing a panty and a bra pero hindi niya alam kung anong atraksyon ang naramdaman niya na mag-side view ang babaeng ito at nakita niya ang matangos na ilong at malalantik na mga pilikmata habang kumukurap ito na parang manika. She was so darn lovely for a janitress. Ang katawan nito ay nakahulma na parang kandidata sa isang beauty pageant. She's not too skinny and has a pair of round and full breast. Ang balakang nito ay malapad at malaman. And as a man, no, a sexually active man. Alam kaagad niya ang reaksyon ng kanyang pagkalalaki. Hindi siya basta-basta nakaka-interes sa mga babae na hindi artista o kilalang mga mayayaman. Pero ito ay isang empleyada niya at napatunganga siya. She was just so careless not to shut the door, knowing there were men at the entrance of the lobby. Hindi ito maingat sa sarili. Absent kasi ako ng 3 araw. Napilitan na rin na sabi nito sa kanya. Talaga bang kayo ang CEO? She blinked and looked up at him. Anong ID pang kailangan mo makita? Diyos ko. Anito at parang saraulo na biglang lumuhod. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Red sa ginawa ni Kayla sa kanyang harapan. Yumakap ito sa mga tuhod niya. Huwag niyo po ako sasantahin dahil hinampas ko po kayo ng mop. Kailangan ko po ng trabaho. Salipan niyo na lang po ako ulit para po makabawi kayo. Jesus Christ. Halos mausal na Red sa isip niya habang nakatingin dito. Hinalik-halikan pa nito ang mga binti niya kaya hindi siya makahuma. Sa tanan ng kanyang buhay ay ngayon lang may babaeng parang saraulo na lumuhod sa kanya't hinalik-halikan ang pantalon niyang suot. Maawa po kayo, President/CEO. Patawarin niyo po ako. Ikiniskis nito ang mukha sa hita niya tapos ay inamoy pa siya. Lalo siyang napatanga tapos ay tumikhim siya. Get up. Hindi niyo po ba ako tatanggalin? Just get up. Anya pa rito pero makunat ito. Tumingala ito sa kanya at ngayon ay nasa may tapat na ng bulsa niya ang mukha nito. Red had another boner. Sa kanyang isip ay may nai-imagine siya. Mangako ho kayo na hindi niyo ako tatanggalan ng trabaho. Anitong muling idinikit ang pisngi sa hita niya. Shit, siya pa ba ang dapat na mangako rito? Siya na nga ang sinapak nito ng mop. If he knows that mop is being used inside the bathroom. I will not. Get up now. Napipilitan na sabi niya rito kaya agad itong tumayo at ngumiti sa kanya.
Napansin niya na mugto ang mga mata nito. Sabi nito ay nagkasakit ito kaya umabsent ng 3 araw. She's at the brink of losing her job. Ang pang-4 na araw na absent na walang paalam ay termination na ang ihahain sa kumpanya. Thank you po. Kakalimutan ko na po na sinalipan niyo ako. Pinatatawad ko na rin po kayo. Magtatrabaho na po ako. Boss. Sumaludo ito sa kanya tapos ay tumalikod at kinuha ang mga gamit. He kept on watching. Para siyang nahipnotismo. Pinatatawad na daw siya nito sa paninilip niya. Siya pa talaga ang pinatawad nito? Naiiling si Red na pinagmasdan ng bawat kilos nito. Sinong may-ari ng bilyong halaga ng kumpanya ang pumayag na masapak gamit ang isang mop? Nagsisis siya ngayon kung bakit si Helen Chavez Fuentes ang kanyang naging mga magulang. Sana hindi siya naging mabait na tulad ng mga iyon para ngayon ay tanggal na ang babaeng ito sa kanyang kumpanya dahil sa pananakit nito sa boss na napagkamala na isang dakilang multo at manyakis. Yumuko dito nang dumaan sa harap niya tapos ay kinabig ang pinto. She fake a smile and walked away. Ang lalaki ng hakbang nitong tinungo ang banyo ng mga babae. Casual siyang humakbang at nakamata lamang dito. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi niya maialis ang mga mata dito. Balot naman ito ng damit. Her uniform was even loose but he wanted to keep on staring at her. Hindi ito ang tipo ng babae na tinititigan niya pero may kung ano rito na hindi niya mapangalanan. She was half crazy, he thought, and no woman had talked to him the way she had talked to him. All the girls out there seemed to please him, to keep him entertained, while this one didn't. Miss Enriquez. Tawag niya sa dalaga kahit na nasa 3 metro na ang layo nito sa mabilis nitong paglalakad. She stopped and looked back. Next time, don't forget to shut the door when you're changing. Not all men are decent to just watch at the door. Ayoko magkaroon ng rape issue sa kumpanya ko. Yes po, sir. Tumango siya at dumiretso na ito sa paglalakad papalayo. Kung isa siyang rapist, gasino na niyang takpan ang bibig nito kanina at gawin ang kahalayan na nasa utak niya. Diyos ko. Ang bilis na nagtago ni Kayla sa likod ng pinto ng banyo. Ang kaba niya ay abot sa dulong planeta ng solar system dahil sa gwapo niyang boss. Patawarin siya ni Bernard pero pogi talaga si Red. Kahit na sa ID noon ay wala siyang masabi. Sana all ay pogi to the maximum level. Sa dami ng lalaki sa mundo ay bakit iyon pa ang napunasan niya ng mop. Mop na ikinukuskus lang naman niya sa mga dingding ng banyo, sa sahig at paminsan-minsan ay sa may toilet bowl na din. Agad niyang nakagat ang daliri at saka napaantanda ng krus. Wala pang nakakasilip sa kanya kahit na sino. Oo, kasal na siya pero pinaninindigan niyang humarap sa altar na isang babaeng inosente at walang karanasan. Yun kasi ang pangako niya sa inay niyang namatay kaya iyon ang sabi niya kay Bernard. Sumilip siya sa pinto ng banyo at natanaw na niya ang Sir Radnia na naglalakad papunta sa exit, malapit sa parking area. Tumigil iyon at parang nararamdaman na may nakatingin kaya agad na lumingon. Ganoon na lang ang pagtakbo niya papaalis sa pintuan at para siyang tanga na dumiretso sa isang cubicle. Nagtago doon. Ano bang pinagtataguan niya? Sa halip na siya ay maglinis, para siyang tanga na parang tinakasan ng kanyang katinuan. Kayla sighed and inhaled deeply. Tumayo siya ng tuwid. Hindi na sila ulit magkikita kaya wala siyang dapat na ikakonsensya kung nasilipan man siya. Hindi niya iyon kasalanan. Kasalanan iyon ng pinto na hindi kusang sumara kahit nagbibihis siya. That was right. Lumabas siya ng cubicle at pinanormal ang sariling sistema. Hindi na sila ulit magkikita pa kaya wala nang dapat na ipangamba pa. Basta hindi siya mawawala ng trabaho, iyon ang mahalaga. Pinagtatakhan ng mga kasama natin ang pananahimik mo, Kayla. Nagtatanong sila kung ano nangyari sa'yo at bakit para kang namatayan. Sabi sa kanya ng kaibigang si Bernadette nang mag-lunch break sila. Aligagana naman siya sa mga oras na iyon dahil daig pa ang mga paa niya ng tinubuan ng mga alipunga. Kinakati na maglayas at humanap ng isang private investigator. Sinukbit niya ang bag tapos ay tumingin sa orasan niya. Baka hindi siya makaabot ng time ng hapon. Malintikan siya sa head nila. Parang nakamata pa naman iyon sa kanya sa buong umaga na nagdaan. Napaidlip lang siya kanina dahil sa antok. Sinermona na siya. Pati ang ganda niya ay idinamay pa. Sabi naman ng mga kasamahan niya,
Buwisit lang daw iyon dahil binabastad niyang parati. May gusto kasi sa kanya ang matandang binatang head nila na iyon. Palipad hangin ang gawa ng lalaking iyon pero nang malaman na may nobyo na siya, bigla na lang iyong nagalit sa kanya at masyado siyang pinag-iinitan sa trabaho. Muli niyang ibinaba ang bag niya. Hindi siya makapag-isip ng matino. Wisit, bakit parang hindi matanggal sa kukote niya mukha ng boss niya? Mali man na sabihin, ngayon lang siya nakakita ng ganoon kagwapong lalaki sa tanang buhay niya. Oo, pogi si Bernard, pero iba si Red Fuentes. Walang salita ang pwede maglarawan sa kagwapuhan noon. Ano nga bang itsura noon? His look is very intriguing. Ang aura noon ay hindi basta-basta mababasa. Ang mga mata ay malalamlam at parang nakikiusa pero nang-aakit. Nasa ilalim ang mga iyon ng diretso at makakapal na mga kilay. His nose was perfect. His lips were not thin and not thick. Sakto lang iyon sa maikling salita. Mapula ang mga iyon at kapag tumitikwas ang kabilang dulo ay parang nakakabuntis ng babae. He has a lightly shaved mustache connected to his stubble. Ang mukha noon ay maganda ang hulma. He had a pair of well-defined and prominent jaws pero hindi iyong mga panga na nakakabwisit tingnan. Maputi iyon pero hindi mukhang tinapay na hilaw ang pagkakaluto. To be precise, he had an olive skin tone, matching the color of his brows and his hair. Ang buhok na red ay katamtaman ang haba. Medyo wavy pero ang ganda ng pagkakasuklay. Hindi iyon tipikal na malinis ang gupit o mukhang army na noon siya pero may sarili yung style na hindi nakakasawang tingnan. Pasimple pa siya pero kabisado niyang itsura noon sa minsan na pagkakatitig niya kanina. And she has this very unusual feeling for that man. Ang gwapo kasi kaya alam niyang normal lang naman na hindi niya makalimutan ang mukha noon, lalo pa at wala iyong kamukha sa mundo. That man was so blessed to have everything in life. Gwapo iyon, matalino at higit sa lahat, napakayaman. Uy, seta sa kanya ni Berna nang hindi niya ito pansinin sa mga sinasabi nito sa kanya. Upo ka nga, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka pwedeng umalis kung may binabala ka. Mainit ang mata sa'yo ni Sir Dennis. Kailan ba hindi? Naiinis na sagot niya. Masyadong namemersonal ang lalaki na iyon dahil sa mga pambabastad niya. Kahit na maayos naman ang ginagawa niya. Kung ano-anong hinahanap na mali. Kaya nga dapat mas lalo kang pumirmi dito. Parang aalis ka sa lagay mo. Susukbit ang bag, ibababa. Bigla siyang naupo sa tabi nito. Maghahanap ako ng private investigator. Ha? Bakit hindi na lang detective at baka libre pa? Nakatanga sa Berna sa kanya. Kaya nga ako maghahanap dahil ang mga pulis hindi pa ako mabigyan ng resulta. Baka patay na si Bernard, hindi pa tapos ang investigasyon. Giit niya. Baka bangkay nang dumating ang asawa ko sa akin. Napabuntong hininga ito sa sinabi niya. Alam mo ba kung magkano ang PI? Ang alam ko, sa 10 oras ay 15,000. Diyos ko, halos mapatutop na rin siya sa bibig. Baka bangkay na rin na dumating si Bernard. Di pa siya nakakaipo ng 30 oras ng isang investigador. Malaking pera ang kailangan mo, Kayla. Nalulumo siyang napatingin sa sahig. Hindi siya dapat na mag-assume na 3 araw lang ay tapos na ang paghahanap. She needs a big amount of money. Kung milyonarya lang siya, mag-hire siya kahit 10 pang investigador. Mapabilis lang ang lahat. Kaya lang, ay ganda lang ang ibiniyaya sa kanya ng Diyos. Hindi kasama ang pera. Hanap ako ng paraan, Berna. Hindi pwede na ganito lang ako. Nakatunga nga. Hindi alam kung ano nangyari sa asawa ko. Hopeless na sabi niya. Habang tumatagal parang lalo kong hindi makahinga sa kalagayan niya. Magpahula kaya tayo? Agad na lumipad muli ang mga mata niya sa kaibigan. Kanino naman? Sa Quiapo. Marami dun. Mamaya, pag-out natin, sasamahan kita. Hindi niya alam kung anong klase ng kalokohan ang sumapi sa utak niya at tumango siya. Siguro wala siyang hindi gagawin para sa nawawala niyang mister. Hindi na nakaalis pa si Kayla ng lunch break. Baka matuluyan na siyang masasante kapag hindi siya nakabalik ng 1:00 ng hapon. Kahit na alam niya obligasyon niya na hanapin ang asawa niya, hindi na niya alam kung alin pa ang uunahin. If she sacrifices her job, saan siya kukuha ng panggastos sa paghahanap? Bernard will surely understand her struggles. Naglakad siya sa lobby, dala ang kanyang rotary mop na may sabon, pabango at pang-disinfect. She just finished her job. Time na rin kaya wala na ang mga empleyado sa banyo.
Malinis na nakatoka sa kanya. Naglalakad siya nang mapansin niyang may pumasok na babae. Hindi niya maunawaan ang itsura ng suot noon. Naka-tube na mukhang bestida pero pantalon pala. May slit sa dalawang harapan ng bestidang pantalon. Pulang-pula iyon. Naglakad iyon papasok at siya naman ay papaliko na para bumalik sa quarters nila. "Janitress!" The woman called and she looked immediately. "Yes, ma'am?" Ani ang may ngiti. Nasa may harap na niya ito at bigla na lang na itinapal sa dibdib niya ang daladala nitong bag. "Bring me to the boss." Order nito sa kanya. "Ma'am, hindi po kami pwedeng umakyat doon." Tumaas ang sulok ng mga nakahulman nitong kilay at halatang naiimbiyerna sa kanya. "Don't you know me? I am Annalyn Estraves. I am the boss of Fiancé." Pakilala nito sa sarili at halos isigaw sa mukha niya. "Kayla!" Galit na boss na sa lalaki sa may likod niya kaya napatingin siya kaagad doon. Si Dennis. "Napakatanga mo talaga." Anong lalaki kaya napamaang siya. "Inuutusan ka ng bisita na samahan siya tapos sasagot-sagot ka? Hindi ka ba nag-iisip? Maganda ka pa naman sana. Wala ka namang utak." Ani Dennis sa kanya at hindi siya nakaimik dahil una, nasaling ang damdamin niya. Lalo na nang umisi ang babae sa harap niya. "I like you," the woman said. "Thank you, ma'am. Pasensya na po sa katangahan ng isa sa mga tao ko. I'm her head." "I see. Supposedly, even a janitress must have a simple common sense." Nakataas sa mga kilay na sabi naman ni Annalyn, saka nagmarcha. Lumalagat ang mga sapatos sa sahig. Napilitan siyang sumunod kahit na ayaw niya. Mukhang magkasundo ang dalawa ni Dennis dahil parehas na mayabang. Si Dennis parang sando nung una. May mga kung ano-ano pang pick-up lines sa kanya. Tapos ngayon kung sabihan siya na tanga ay parang isa lang siyang daga na naligaw sa loob ng building. Naunahan siya ng emosyon dahil sa mga pinagdadaanan niya. Hinang-hina na siya. Nasita pa siya at napahiya sa girlfriend ng boss nila. May girlfriend na pala, si Red. Mukhang hindi magkamatch ang ugali ng dalawa. Dahil iyon kahit sinapak na niya ng mop, hindi siya sinabihan na wala siyang common sense. Her eyes watered as they entered the lift. Naluluha siya sa insulto ni Dennis sa kanya. Mas matatanggap pa sana niya kung galing sa kapwa niya babae pero dahil sa isang lalaki galing, mas lalong nakakainsulto. Talagang bawal naman sila sa floor ng boss at mga board. Restricted area iyon para sa mga tulad niya ang trabaho. Executive lang ang pwedeng umakyat doon at mga heads tulad ng mayabang na si Dennis. Tahimik siya sumunod sa babae nang lumabas na ito sa elevator. Pinagtitinginan siya ng mga tao roon kaya pakiramdam niya ay nanliliit siya. Tumunog ang alarm nang pumasok basta ang babae at walang idinikit na ID sa sensor. Napalunok siya at alanganin na sumunod pero sumunod pa rin siya dahil nasa kanya ang bag. Hindi siya tumitingin sa mga tao. Nakayuko lang siya. She was just plainly looking at the woman's shoes. Nang tumigil ito ay tumigil din siya pero nakayuko pa din siya. Hanggang sa makakita siya na isang pares ng makintab na leather na sapatos. "Red!" Bulalas ni Annalyn at ewan naman niya kung bakit siya napaangat ng mukha. She looked up. Eksakto rin na nalipat sa kanya ang mga mata ni Red habang casual itong nakapamulusa. Malalaglag ang mata niya sa kagwapuhan ng boss niyang ito. Kung ito ang magsasabi sa kanya ng tanga ay baka mas matanggapan niya. Hindi ang tulad ni Dennis na sumasahod lang naman ng higit 5,000 sa sahod niya. Good afternoon, sir." Bati niya kay Mr. Fuentes na nakatingin sa mukha niya. "How heavy is that bag, Miss Enriquez?" "Po?" Takang tanong niya at inalug-alug pa niya ng marahan ng bag para timbangin sa kabila ng maluha-luha niyang mga mata. "Parang 5 pad na papel po ang bigat." Irap ang inabot niya kay Annalyn kaya napakurap siya. "You're really stupid. Your head was right." Hindi siya nakaimi kaya yumuko na lang siya. Nagtitimpi siya. Kung wala sila sa loob ng company, papatulan niya ang mga balahura na tulad ng Annalyn Estraves na ito. "What's stupid for telling the truth, Ann?" Tanong ni Red at para siyang sumaya roon. Ipinagtatanggol ba siya nito? "Give me the bag, Kayla." Ani pa ng binata kaya mas lalo siyang nasihan dahil alam nito ang pangalan niya. Hindi nito nakalimutan iyon. Tanga, nakalagay iyon sa uniform mo. Anya sa sarili niya. Inabot niya rito ang bag pero nakatingin ito sa mga mata niya. Parang mas tinitingnan pa nga siya dito kaysa sa Annalyn Estraves na fiancé daw nito.
May ibang kamay ang kumuha ng bag sa kanya kaya napatingin siya roon. Isang lalaking matangkad at maputi ang kumuha noon. Nakangiti sa kanya ng konti. Akin na. Ano yun kaya ibinigay niya. Nakikita niya ang lalaking ito na madalas na naglalakad sa lobby. Sabi, right hand ito ng CEO. Pwede ka nang bumaba, miss. Ani pa na lalaki kaya tumango siya tapos ay hindi napigil na huwag tumingin kay Red. Nakatingin ito kay Annalyn tapos ay tumingin sa kanya. She smiled a bit and turned her back. Next time, I don't want to hear an insult to my employees in front of me, Annalyn. Ani yun kaya halos mapatigil siya sa paghakbang pero hindi niya ginawa. She's just a janitor. Mababang uri siya kaya kahit tanggalin mo yan, hindi yan bibitaw sa trabaho dahil walang mahahanap na ibang trabaho. Sabi ni Annalyn kaya naman sinariling niya ang pag-irap. She's my janitress, not yours. Maikling sagot ni Red na sobrang niyang ikinatuwa. Mabait talaga ang binata at hindi na siya nagtataka pa. Ngayon ay kumpirmado na niya iyon. Walang dudang lahat ay sinalo nito dahil mabuti itong tao. Anne's presence makes Red so annoyed. Gusto niyang pagsisihan kung bakit pa siya lumabas ng kanyang opisina. Sana ay nakapagtago siya sa babaeng ito. Pagkapasok niya ay imnawastra lang niya kay Annalyn ang silya at dumiretso siya sa lalagyan niya ng sigarilyo. Nagsindi siya. Iyon ang paraan niya para magtaboy ng masamang elemento na naligaw sa loob ng kanyang opisina. Anne is allergic to cigarettes. Oh my God! Bulalas ng babae sabay habulot sa sigarilyo niyang nakaipit na sa labi niya at sisindihan na sana niya. Gusto mo ba na ma-ospital ako? Allergic ako sa sigarilyo. I forgot. Pagsasinungaling niya sa kanya sinarili ang buntong hininga. Red was about to turn his back but Annalyn immediately hugged his nape and kissed him. At dahil matangkad ito ay mabilis nitong nagawa ang gusto. Hindi siya tumugon sa ginagawa nito sa kanya. Oh shit. I miss you so much. Ano ito sa kanya? Idinikit nito lalo ang katawan sa kanya at naglililiyad. John, this woman is as horny as hell. Para itong bulate na sinabuyan ng asin habang walang humpay na ikinikiskis ang katawan sa katawan niya. Anne just does it with elegance. Anne, I have a meeting. Anya rito. He said that, though his boner was very evident. Normal naman na panigasan siya pero hindi talaga siya interesado sa pakikipagtalik dito ulit. Not when this woman had so many men after him. Hindi naman sa nandidiri siya pero namimili naman siya ng babae. Ayaw niya lang magkasakit kahit na nagkakondom siya. Hindi na siya gaganahan, alam niya. Kulang ang excitement kapag ang babae ay ayaw na niyang makatalik. Kumbaga kahit nagatungan siya, wala nang pag-asa na magliyab siya. The fire was not enough to burn his desire. To make the long story short. Meeting? Uso ba sa'yo yun? Tanong nito sa kanya. Pasimple niyang inalis ang mga kamay nito sa katawan niya at naglakad siya papunta sa kanyang mesa. Kayla Enriquez. He murmured that name mentally. Shit, yun ang gusto niya ikama at hindi si Annalyn. He has been thinking perverted thoughts since this morning after he saw her almost naked. Kung ano-anong kabastusan na naglalaro sa isip niya habang nagmamaneho siyang papauwi. Tumikim si Red sa muling pagragasan ng kakaibang init sa katawan niya. Umayo siya ng upo dahil baka mapagkamalan niyang si Miss Enriquez, si Annalyn. Iniiwasan mo ba ako, ha? Red? Galit na tanong ni Anne sa kanya. Nagmarcha ang babae papunta sa may mesa niya habang lumalagatak ang mga takong sa sahig. Nalingon niya ito at eksakto na iwinasiwas nito ang mahabang buhok sa likod. Masama ang tingin sa kanya. Ikaw lang nag-iisip niyan, Anne. In fact, aaten ako sa birthday ng daddy mo. Paano mo nasasabi na iniiwasan kita? Seryosong tanong niya rito at agad na nagbago ang mukha nito. Ngumisi ito habang nakatingin sa kanya. Sa lahat ng ayaw niya ay yung masobra pa sa nanay niya ang topa kapag sinusumpong. Kaya ayaw niya sa babaeng ito. Masyado itong spoiled at halos gawin siyang alipin. Really? Masayang tanong ng babae at mapuso-puso ang mga mata. Sa halip na sumagot ay tumingin siya sa kanyang relo. He stood up and grabbed his coat from the chair. I better go now. Help yourself out, Anne. Nagmamadali niya isunuot ang kanyang coat pero sa totoo ay wala naman siyang pupuntahan. Gusto lang niya umiwas sa babaeng ito talaga. Para siyang nasusuffocate sa presensya nito. Kahit na maganda ito at sexy, hindi talaga niya matagalan ang panlalandi ni Annalyn sa kanya. Nauumay siya. Wait,
Ano yun pero mas nilakihan niya ang paghakbang. Binuksan niya ang pinto at agad na tumingin sa kanya si Melo habang nakaupo ito sa likod ng mesa nito. Sir, Melo said. Saan po kayo? I have a meeting. Ay niya rito kaya napakunot no ito. Meeting? Nagtataka nitong ulit dahil alam nito lahat ng kanyang schedule. Kahit na mga illegal na schedule tungkol sa babae, nakatala ni Melo. Iba ito sa normal na sekretaryo. Kahit lalaki ito, mabusisi ito sa lahat. Marami ang nagtataka kung bakit nga lalaki ang secretary niya. Mas nagustuhan niya ito kasi sa babae dahil nagkaroon siya ng secretary noon. Wala silang ginawa kung hindi ang mag-sex sa loob ng opisina. Hindi pa ito noon ang opisina niya at 28 pa lang siya noon. Ganoon parati ang nangyayari kapag babae ang kasama niya sa loob ng office. Lalo na at magaganda ang mga nagiging secretary niya at mga palaban din. He had paid them, of course, for their extra job, but he got scolded when his mother found out about his filthy affair with his assistant. Wala siyang nagawa nang sasantihin ni Helen ang kanyang huling secretary. Nabwisit kasi ang mommy niya dahil kahit na nasa harap iyon ay ipinakikita ng babae ang mga kalaswaan sa kanya. Since then, his mother decided to accept male applicants for his assistant, and it succeeded. Tingin niya ay mas napaganda pa nga dahil may kakampi siya sa pambababae niya. He's just enjoying his life anyway. Bata pa siya. Gusto niya maging masaya at huwag gawing tigang ang puso niya sa babae. Self-declared meeting, he softly said and so Melo nodded right away. Good luck, sir. Ano yun kaya ngumisi siya at tuloy-tuloy nang naglakad. Red! Wala ka bang balak na hintayin ako? Galit na litan niya ni Anne sa likod niya. I'll walk you to the elevator, Lady Anne. Ani naman ni Melo. Ayoko sa'yo. Buset na sabi noon kaya napilitan siyang tumigil bago pa mag-askandalo sa Annalyn. Pumihit siya at hinarap ang babae. Faster. I don't have all the time in the world, Anne. He said coolly. Isang irap ang natanggap niyang sagot at maras na marat siya papunta sa kanya. Anne grabbed his arm. Walang kasing haba ang uso nito habang naglalakad sila papunta sa elevator. Nakapamulsa siya sa loob ng lift habang ito ay matindi ang hawak sa braso niya. Nasa normal na elevator sila at bumukas ang pinto noon sa lobby. Hindi na kita boyfriend pero alam mo naman na gustong-gusto kita. At alam kong gusto mo ako. When are you going to do me again, Red? Tanong nun sa kanya. Ay, do me again. Bulalas na isang babae kasabay ng pagkalaglag ng mga kung ano-anong bagay. Agad siyang napatingin sa kanto ng pader at nakita niya nagmamadaling babae na dinampot ang mga nagkandabuwal na timba at rotary mop. Nakatuwad iyon, papaharap sa kanya at nasilip niya ang dibdib sa nakangangang uniform na pang itaas. What did you say? Do me again? Kung hindi siya nagkakamali ay naulit nito ang sinasabi ni Annalyn kanina. You again, idiot! Galit na singhal ni Annalyn kay Kayla. Po? Kandautal na tanong ng dalaga at saglit lang na taning niya ng babae habang pinupulot ang brush. Opo eh. Ako po ito. Ulit. Sinusundan mo ba ako ha? Galit na tanong ulit ni Annalyn. Mabilis na hinanap ni Kayla ang isa pang bagay na tumalsik pero nasa may paanan niya iyon. It was a soap dish with hard soap residues. Dinampot niya iyon at nagmamadali itong lumapit saka kinuha iyon. To his surprise, she grabbed his hand. Kinuha nito ang laylayan ng damit nito at ipinahid sa kamay niya. Marumi po iyon. Galing yun sa banyo. May germs yun. Daldal nito na parang sila lang ang tao sa mundo. Para siyang bata na pinupunasan nito ang kamay gamit ang sarili nitong gamit. And you think your uniform is clean? Fool? Inis na daldal ni Anne kaya napatigil si Kayla. Oo nga. Anne ito tapos ay tumingin ito sa dibdib nito. Lihim siyang ngumiti. Try it. Wipe my hands against your boobs. Nakanganga ito sa kanya kaya binawi na lang niya ang kamay at isinalit sa bulsa. It doesn't matter, he said. Tigil-tigilan mong kasusunod sa akin ha? Aunt Spat, you're so annoying. Ma'am, dito po ako sa lobby naka-assign. Hanggang 3rd floor. Kung pupunta po kayo dito, malamang magkakasalubong talaga tayo kasi pag-alagala po ako. Naghahanap po ako ng mga masasabon. Red cleared his throat. He got it the funny way. Parang ang sasabunin nito ay si Annalyn. Mukhang nakabawi na ito sa pagkapahiya kanina. Excuse me po sir, Red. Andito sa kanya at tumango siya.
Naglakad ito bit-bit ang mga daladalahan, papunta sa loob ng locker room. Hindi kawasa inapahabol siya ng tingin. That woman is so annoying. Red, why do you keep an employee like her? She's so sarcastic. She was just doing her job. Wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa niya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad papunta sa exit door. So hindi mali na sagot-sagutin niya ako? She was just explaining why you see her face down here. Tama naman siya. This is her area. Normal na makikita mo talaga siya lalo pat ang elevator ay malapit sa locker room nila. Don't make everything seem like a big deal for you, and simple lang ang solusyon kung naiinis ka sa isang tao na nandito. Huwag kang pumunta. Anya rito saka siya lumabas. Susunod-sunod pa rin ito at alam niyang hindi naman ito makakatiis na huwag pumunta. Mangyayari lang iyon malamang kapag tumigil na ito sa kahabol sa kanya at malayo ang bagay na iyon sa katotohanan. Kahit na ilang lalaki siguro ang makasiping ni Annalyn gabi-gabi, babalik at babalik pa rin ang babae sa kanya at maghahabol. Nakakainis. Gigil na gigil si Kayla na naupo sa upuan. Ang hirap maging empleyada dahil nagmumukhang talunan. Wala siyang karapatan na lubaban kahit na gustong-gusto na niya. Si Dennis ay gusto na niyang saksakin ng mop ang bibig kanina hanggang esophagus na. Naiiyak siya ng sobra sa panginsulto ng walang hiyang iyon tapos ay isa pa, ang girlfriend ni Red. Hindi na raw magnobyo ang dalawa. Iyon ay narinig niya sa pagmamarites niya kanina. Kaya lang nakakairita naman ang mga timba niya at tumambling mag-isa kahit hindi niya inutusan. Kakadiri naman. When are you going to do me, Red? Yun ang dialogue ng babae na kanyang narinig. Paulit-ulit na ginaya niya iyon nang may kaartehan. Huy! Bulyaw sa kanya ni Berna kaya napatingin siya kaagad sa kaibigan. Ikaw? Isang-isa na lang ipapasok na kita sa mental. Mami, may makarinig sa'yo. Binabanggit mo pang pangalan ng boss. Paano yung babae? Patapos akong tanga-tangahin, sasabihin ay, "Do me, Red." Hindi naman syota ni boss. Sandali, nakita mo si boss? Oo. Anya at parang hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Talaga? Inalog siya ni Berna. Oo nga. Kanina pang umaga, nagpangitan na kami kaya lang nakakahiya ako. Hubad ako nang makita niya. Ano? Sigurado ka bang sa boss na nakita mo? Nakita mo na ba siya? Oo nga. Marahas niyang kinamot ang ulo. Nakapante at branga lang ako nang makita niya. Ulit-ulit. Naditigan siya ni Berna ng husto tapos ay lumiko ang uso nito. Weh, wisit na to. Naiinis na sinabunutan ni Kayla ang kaibigan. Halika at kakalad ka rin kita sa harap niya para patunayan ko sa'yo na totoo. Ayaw pong maniwala eh. Nakatingin nga sa akin, nagbibihis ako. Ako kasing sa tanga hindi nagsara ng pinto. Windang kasawa, kaisip sa nawawala akong asawa kaya hindi ko na naalala ang pinto. Tapos nakita ko may lalaking gwapo. Ayun, nakatingin siya sa akin at pinaghampas ko ng mop sa muka. Kwento niya pero mas lalo itong napatanga. Tumayo ito tapos naglakad papalabas ng locker room. Hoy, saan ka pupunta? Tatawag na ako sa mental hospital. Mukhang hindi lang si Bernard ang nawawala. Pati isip mo nawawala na rin.